Maligayang pagbati, host. 100 araw na pangingisda, matagumpay mong nakuha ang sistemang Bingwit Yaman. Sa wakas nagising na ang sistema. Hindi na sayang ang maraming araw na dumaan ako sa ulan at hangin. Mabibingwit mo ang mga pambihirang kayamanan sa mundo. Maging ang pag-abot sa rurok o ang paglubog sa lupa ay nasa iyong paghawak ng bingwit. Ibig bang sabihin nito ay yayaman na ako? Mayroon kang 3 beses na pagkakataong bingwit lahat. Nais mo bang gamitin ito? Gamitin. Uy! May kumagat na. Selyong hiyas. Ito ang simbolo ng pagkakaisa ng buong mundo. Ito ay para sa mga susunod na dinastiya na siyang pinakalehitimong, pinakamataas na katibayan. Ang bagay na ito ay napakalakas pala. Grabe. Meron na naman. Bakit ang tindi nito? Arinola, 300 taon na ang nakalilipas, gamit ng mga anak ng Maharlika. Ito ay may halaga sa koleksyon. Ang bagay na ito ay arinola pala ng mga Maharlika. Diyos ko po, tulungan niyo ako makabingwit ng ginto. Ang lakas nito, malaking huli ito. Zhao Haoyun, nandito ka nga talaga. Asawa, bakit ka napunta rito? Sa ganitong oras, nagawa mo pang mamingwit. Ako. Anong ginagawa mo? Anong ginagawa? Makikipaghiwalay na ako sa'yo. Nangingisda ka rito araw-araw. Wala ka talagang mararating. Weiwei? Sabi ko na sa'yo, basura ang asawa mong ito. Sino ka ba? Ang senyorito ng pamilya Gao na si Gao Zihao, ang taong hindi mo kayang banggain. Ikaw. Anong relasyon nyo? Ng asawa ko? Nakikita mo na ba? Mahal, ang asawa mo ay talagang tanga. Matagal na kaming nagsasama, hindi mo man lang napansin. Ang galing mo, Yewewei. Sabi nila, ang 1 araw ay 100 araw ng utang na loob. Sayang ang 5 taon na naging mabuti ako sa'yo. Manahimik ka. Naging bulag ako para pakasalan ka. Habang si Senyoritong Gao, kaya niyang ibigay ang lahat ng gusto ko. Hindi ba sinabi ko na magiging mayaman din ako agad? Magkano ba ang kikitain mo rito? O baka naman, may mahuhulog na pera mula sa langit. Para pulutin mo? Weiwei, bakit ayaw mong maniwala sa akin? Huwag nang maraming salita. Pirmahan mo na ang divorce papers. Pumirma ka lang dyan. Sigurado ka ba? Huwag ka nang magbagal. Kung ikaw ay lalaki, bilisan mo na. Ito na ang pinakamaling desisyon sa buhay mo. Huwag kang magmakaawa sa akin. Magsisisi kayong lahat. Ikaw lang yan. Habang ako naman ay malapit nang mamuhay bilang isang mayamang tao. Mahal, hayaan mo na siya. Tara na. Sige. Mahal, huwag mo na siyang pansinin. Ano ito? Ito ay? Ito ay isang koi. Isang koi na 300 jin. Isang koi, isang higanting koi na bihira sa mundo, simbolo ng swerte at kayamanan. Ang bagay na ito, sa labas ay pupwede ng ituring na banal na hayop. Hindi maaari, kailangan kong kumuha ng truck para madala ito palayo. Tatay, tingnan mo ang langit. Aba,
Ang tanda sa langit na ito, tila may magandang tanda na lumabas. Uy, ano iyon? Napakalaking isda nito. Tingin ko ay mababasag ang world record. Ito ay isang koi. Iho, ikaw ba ang nakahuli nito? Opo, Sa tanda ko ng ito, hindi pa ako nakakakita ng ganito kalaking koi. Tatay, nakakatakot ang laki ng isdang ito. Ay, ano bang alam mo? Habang mas malaki ang koi ay mas mahalaga ito. Ang may purong dugo na pinakamataas na uri ng koi ay nagkakahalaga ng milyon-milyon. Ang koi na ito ay tila may mahiwagang kapangyarihan na... Iho, talagang kahanga-hanga ka. kailangan kong humanap ng truck para madala ito sa lungsod. Kung hindi ang koi na ito, ay mamamatay lang sa pampang. Ay nako, wag mo itong sayangin. Bibilhin ko na ang koi na ito. Kung ganoon, magkano po ang maibibigay ninyo? 30 milyon. Ano? Oh, medyo mabababa. Paano kung 60 milyon? Ano sa tingin mo? 60 milyon? Iho, pagbigyan mo na ako. Tayo ay maging magkaibigan na lamang, ha? Ang isdang ito ay ganito pala kamahal. Grabe. Mukhang napakahalaga ng isdang ito. Huwag kang mag-alala. Siya ang tagapangulo ng grupong Jiang. Hindi kanya lolokohin. Grupong Jiang. Kayo-kayo po pala ang nangungunang mayaman sa lungsod ng Jiang. Grupong Jiang. Ikaw, ang pinakamayamang tao sa lungsod ng Jiang. Ako nga. Kung ganoon, ibebenta ko sa iyo ang isdang ito. Sige. May utang na loob ako sa iyo. Kung may kailangan ka sa hinaharap, gamitin mo lang ang pangalan kong Matandang Jiang. Matandang Jiang, salamat po. Matandang Jiang, ako si Zhou Haoyun. Matagal ko nang hindi nakikitang ganito kasaya si tatay. Matandang Jiang, kanina lang po, may nakuha pa akong isang bagay. Pasensya na po sa abala, maaari niyo po ba itong suriin? Sige, dali. Matandang Jiang, tingnan niyo po. Arinola ito Pero, kakaiba ang pagkakagawa nito. Mukhang ginamit ito ng mga maharlika noong unang panahon. Ang baho naman yan. May tuturing ba talagang antigo iyan? May ilang daang taon na itong kasaysayan. Isa itong antigo na may halaga para sa koleksyon. Kaya, bibili niyo po ba? Sige, magbabayad ako ng 3 milyong dolyar. Ibebenta ko sa inyo. Sandali lang. Tatay, bakit pati iyan ay gusto nyo? Ano bang alam mo? Basta't antigo, sulit itong kolektahin. Tama po si Tito Jiang. Sa tingin ko pa lang, isa na kayong dakilang kolektor. Heto ang bayad para sa koi at sa antigo. Sige po, maraming salamat. Ano pa bang magagandang bagay ang nakuha mo? Ipakita mo lahat sa akin. Meron pa nga po isa. Matandang Jiang, tingnan niyo po. Tatay, anong nangyari sa inyo? Ang jade na ito ay napakakinis. Ang kulay ay dalisay. Mainit sa hipo, tila may dugong dumadaloy sa loob. Ang kalidad nito, ang pagkakaukit, isa itong napakahalagang kayamanan na walang katulad. Tatay, baka naman nagkakamali lang kayo. Kung hindi ako nagkakamali, gawa ito sa jade ni He. Ito ang selyong hiyas. Ano? Siya nga ang pinakamayamang tao sa lungsod ng Jiang. Ang paningin ng matandang ito ay talagang mahusay. Ang bagay na ito, nakuha mo rin ba sa pangingisda? Oo nga, Sabi nila, higit sa 1,000 taon na ang nakalilipas sa sunog sa Torre Xuanwu. Ang maalamat na kayamanang ito ay nawawala na. Hindi ko akalain. Nalaya na uli ito. kaya matandang Jiang, bibilhin mo ba? Ang kayamanang ito ay napakahalaga. Hindi ito masusukat ng pera. Sige. Kung ibebenta ito ng basta-basta, tiyak na mapapansin ito ng masasamang tao. Isa itong tunay na kayamanan. Kaibigang Zhou, talagang may galing ka. Kaibigan. Ilang dekada nang nasa negosyo si tatay. Hindi ko pa siya nakitang tumawag sa estranghero ng ganyan. Matandang Jiang, basta maibenta sa magandang presyo ay ayos na. Eto, ang mahal na ito. Walang presyo. Ito ay walang katumbas na halaga. Kaya matandang Jiang, ano ang gusto nyo? Gusto mo ba ng asawa? Wala akong anak na lalaki. Ipakakasal ko ang anak ko sa iyo. Ano? Tatay, ikaw, hindi ba kalokohan ito? Ano ang alam mo? Ang selyong hiyas na ito.
ay mas mahalaga pa sa ating grupong Jiang. Mas mahalaga pa, ang ganitong kayamanan ay nakuha niya. Sa ganitong talento, saan ka pa makakahanap? Pero matandang Jiang, kakadiborsyo ko lang. Ang lalaking may asawa na ay mas sikat. Alam ang responsibilidad. Ang tao ay mas mature. Matandang Jiang, nahihiya na ako sa mga sinasabi nyo. Kaya sabihin mo, gusto mo ba ang asawa na ito? Ako, pag-iisipan ko. Pinamaliit mo ba ang anak ko? Hindi. Si Binibining Jiang, ang pinakamagandang babaeng nakita ko sa buong buhay ko. Ayos na. Ikaw na. Mula ngayon ay ng ating grupong Jiang, susunod na tagapagmana. Bukas, pumunta ka sa kumpanya para sa pagsasanay. Salamat matandang Jiang. Salamat matandang Jiang. Tatay, bakit mo naman ibinebenta ang anak mo? Magaling akong tumingin ng tao. Ang batang ito ay may magandang kinabukasan. Magkasama kayo at magkakaroon din ng damdamin. Ganyan kami noong panahon namin at ganyan kami namuhay. Tatay, ayaw ko. Ikaw, papatayin mo ako sa galit. Ito ang calling card ko. Kung may kailangan ka, tawagan mo ako. Sige, Binibining Jiang. Basta makakuha pa ako ng mas marami na mga kayamanan, ang pagyaman ay madali lang na mangyayari. Joe Hao yun. Anong ginagawa mo rito? Magwi-withdraw ako. Sa itsura mong, yan magwi-withdraw ka. Sinabi na sa akin ni Weiwei ang lahat. Saan ka naman kukuha ng pera? Mamamayan ako. Bakit bawal ba akong mag-withdraw? Ano ito? Ang mga tao sa grupong Jiang, hindi naman siguro nila ako lolokohin. Bilisan mo na magwi-withdraw ako. Ikaw? Sandali lang po. Isa, 10, 100, 1,000. Diyos ko, sana naman ay hindi ito peke. Anong nangyayari rito? May nagnanakaw ba sa bangko? Anong gulo ito? Hulihin niyo siya bilis, huwag niyo siyang patakasin. Anong ginagawa nyo? Bitawan nyo ako? Gintong itim na card ito, saan mo ito nakuha? Zhou Hao yun. Alam mo ba na, ang labag sa batas ang magnakaw ng gintong itim na card? Hindi ko ninakaw to, sa akin talaga to. Sa'yo raw na card? Sa buong lungsod ng Jiang, ang may ganitong klase ng card ay hindi hihigit sa 3. Sino ka ba sa akala mo? Ito ay ibinigay lang sa akin. Alam mo ba kung magkano ang laman ng card na to? Bakit naman sila basta-basta magbibigay sa'yo ng higit sa 60 milyong dolyar? 60 milyon? Grabe, ang yaman naman yan. Sa akin talaga to, pakawalan nyo muna ako. Tatawagan ko ang mga tao sa grupong Jiang para patunayan ito. Grupong Jiang pa talaga? Kung hindi mo, lilinawin ang lahat ngayon. Huwag kang umasang makakaalis. Tiskay, Pati peking business card ay inihanda mo na. Mukhang hindi ka naman tanga. maghintay ka lang. Hello, ako to. May problema ba? Ginamit ko ang card nyo para mag-withdraw, pero naditin ako. Sabi nila, ninakaw ko raw to. Ano? Kaibigang Joe, papunta na ako agad. Ah, Tito Jiang, ang card nyo. Huwag na kayong magdrama rito. Kung matapang kayo, pumunta kayo rito para mahuli ko kayong lahat ng sabay-sabay. Sige, Iha. Darating kami sa loob ng 10 minuto. Ibalik mo sa akin. Ang lakas ng loob niyang apihin ang susunod na tagapagmana ng grupong Jiang. Mukhang naghahanap siya ng gulo. Tatay, wag na po kayong magalit. Ako na ang bahala. Sige, bilisan mo. Dapa, huwag kang gagalaw. Wala akong ginagawang masama. Wala kayong karapatang tratuhin ako ng ganito. Huwag kang maingay. Sinong nagsabing gumalaw ka? Diyan ka lang sa baba, manahimik ka. Ikaw na hangal ka. Bagay lang yan sa'yo. Kapag dumating na ang mga tao ko, pagsisisihan mo to.
Weiwei, may nakakatawa akong sasabihin. Nasa malapit lang ako sa bangko mo. Bakit ba? Ang asawa mo ay mali. Ang dating asawa mo, ang galing niya. Anong nangyari sa kanya? Nagnakaw siya ng gintong itim na card. Nahuli siya ng mga guwardiya namin. Sige, papunta na ako. Nasaan siya? Nakahandusay siya doon. Zhao Hao yun. Hindi ba sabi mo, magkakapera ka na agad? Bakit naging ganyan ang itsura mo? Tumawag na ako ng pulis. Mamaya lang ay kukunin na ang walang kwentang ito. Pakawalan niyo na ako. Kung hindi ay magsisisi kayo. Sige, sabihin mo, saan galing ang gintong itim na card na ito? Sinabi ko na, binigay ito sa akin ng grupong Jiang. Sa itsura mong hampas lupa. Kilala mo ang grupong Jiang. Ito nga ay sa grupong Jiang, ang gintong itim na card. Paano ito napunta sa isang pulubing tulad mo? Ikaw. Senyoritong Gao, may higit sa 60 milyong dolyar dito. Ang dami naman. Ito ay mula sa grupong Jiang, pambayad sa mga isdang nahuli ko at sa mga antigo ko. Ilang pirasong isda lang iyon. Magkano lang ba iyon? Hukayin mo man ito sa puntod ng ninuno mo. Mahirap pa rin kayo. Saan ka kukuha ng mga antigo? Wala kang pakialam. Ikaw talaga. Puro ka lang panaginip ng gising. Yay, Weiwei. Ngayon ay kilala ko na kung anong klaseng babae ka. Binibining Jiang, narito na tayo sa bangko ng Jiangcheng. Si Zhao Hao yun ay sa grupong Jiang, ang susunod na tagapagmana. Tingnan natin kung sinong mangahas sa kanya. Ye Weiwei. Nakita ko na ang tunay mong pagkatao pagdating ng mga tao ng grupong Jiang. Sisiguraduhin ko na ikaw at ang kulasisi mo ay luluhod sa pagsisisi. Senyoritong Gao, tingnan mo siya, ang sama niyang magsalita. Mahal, huwag kang mag-alala. Hayaan mong turuan ko siya. Bitawan niyo siya. Lintik naman? Bakit tahol ng tahol ang asong ito? Bakit nananakit kayo? Anong tinitingin nyo? Umalis na kayo rito. Zhao Haoyun, isa ka talagang basura. Huwag ka nang magpapakita sa ang senyoritong ito. Kundi, sa bawat makita kita, bubugbugin kita. Ako, hindi kita mapapatawad. Wala ka talagang masabing maganda sa iyong bibig. Bilisan mo at sabihing, senyoritong Gao, mali ako. Pakiusap, patawarin niyo ako. Wag kang umasa. Ayaw mong magsalita. Sige lang. Parurusahan na kita ngayon. Ganito na lang. Bibilang ako ng 3 tunog. Lumuhod ka sa harap ko at humingi ng tawad. 3. 2. 1. Tigil. Tapos na kayo. Bakit ka narito, bata? Tatay, bakit kayo narito? Mapanghimagsik na. Anak, palagi ka na lang nagbibigay ng gulo. Hindi siya kabilang sa pamilyang Jiang. Tatay, oo, siya nga, inapi niya ang babae ko. Tito, ang duwag na ito. Tama na, huwag nyo nang sabihin ang kalokohan nyo. Tatay, bakit po kayo? May balita ako. Ang panganay na binibini ng pamilya Jiang ay darating dito para makipagkita sa mahalagang tao. Nakita mo ba? Maaari kaya na. Talagang pinuntahan niya ako. Alam ko na, siguradong ang batang ito, ninakaw niya ang gintong itim na card ng grupong Jiang. Kaya pupunta ang senyorita para singilin na siya. Magaling ang ginawa mo. Kapag dumating na si Senyoritang Jiang, tiyak na bibigyan tayo ng pabuya. Ako ang unang nakahuli sa kanya. Pumunta siya sa bangko para kumuha ng pera. Wala kang pakialam dito. Umalis ka na nga sa harap ko. Ang lakas ng loob mo. Ang gintong itim na card ng panganay na binibini ng pamilya Jiang ay ninakaw mo pa. Sinabi ko na. Binigay ito sa akin ng grupong Jiang. Hindi ko ito ninakaw.
Huwag ka nang magreklamo. Sila ang pinakamayaman sa lungsod ng Jiang. Paano nila ibibigay ang gintong itim na card na $1,000,000 sa iyo? Huli sa akto. Tumatanggi ka pa rin. Kapag dumating na ang senyoritang Jiang, malalaman nyo rin ang lahat ng pang-aaping ginawa nyo ay pagbabayarin ko ng 10 beses at 100 beses. Tingnan mo, matigas pa rin ang ulo. Kayong lahat, turuan niyo siya ng leksyon. Anong gagawin nyo? Anong ginagawa nyo? Sumigaw ka. Hindi ba't kanina lang ay napakayabang mo? Zhou Haoyun, isa ka lang talagang duwag. Hindi ko kayo mapapatawad. Akin na. Hindi ba't matigas ang ulo mo? Sige, dudurugin ko ang bibig mo. Huminto kayo. Tigil. Nandito na ang panganay na binibini ng pamilya Jiang. Itago niyo muna ang mga pamalo. Huwag nating hayaang madumihan ang mga mata ng panganay na binibini ng pamilya Jiang. Nandito na ang may-ari ng itim na card. Tingnan natin kung paano ka pa magmamatigas. Sana, mamaya ay ganyan pa rin ang mga itsura ninyo. Dito sa lungsod ng Jiang, titingnan ko kung sino ang nangangahas na maging mayabang. Sino ang bumugbog sa kanya ng ganito? Senyoritang Jiang, sa wakas ay dumating na kayo. Sino ka? Ako ang mula sa grupong Gao, ang namumuno na si Gao Chongshan. May pagtutulungan ang ating mga pamilya. Senyorita, hindi ba ito ang hinahanap nyo? Gintong itim. Bakit nasa iyo ang card na ito? Ako po, senyoritang Jiang. Sinubukan niyang nakawin ang card niyo para kumuha ng pera. Buti na lang at agad ko itong napansin. Kung hindi ay ang pera niyo, ay tiyak na nanakawin niya at lulustayin. Senyoritang Jiang, ang magnanakaw na ito ay binigyan ko na ng leksyon para sa inyo. Sige, tumawa lang kayo. Malapit na kayong hindi na makahanap ng tono sa pag-iyak. Kung ganoon, kayo ang humuli sa kanya. At siya ay binubog ninyo. Opo. Tama. Silang lahat ay mga saksi. Bakit parang nararamdaman ko? Nagalit ang senyorita. Nanakaw ang gintong itim na card. Paanong hindi siya magagalit? Mabuti. Napakahusay ng ginawa ninyo. Salamat sa papuri, senyorita. Ito ay dapat lang naming gawin. Binibining Jiang, ang sitwasyon ngayong araw, nakita mo naman siguro, Alam ko na. ang kahihiyang natanggap ko ngayong araw ay ipapabayad ko sa kanila ng 10 beses. Ang kahihiyang natanggap ko ngayon, pababayaran ko sa kanila ng 10 beses. Ang lakas ng loob mo. Paano ka nakikipag-usap sa panganay na binibini ng pamilya Jiang? Tama. Ikaw na walang galang na basura. Senyorita, tuturuan ko siya ng leksyon para sa inyo. Pagkukulang ito ng pamilyang Jiang. Paano mo gustong parusahan sila? Hoy, bata. May koneksyon ang batang ito sa pamilyang Jiang. Tatay, hindi ko rin po alam. Kilala siya ng panganay na binibini ng pamilya Jiang. Binibining Jiang, kayo na po ang bahala. Bibigyan ko po kayo ng kasiyasiyang sagot. Sino ang nagsabing, ububusin niyo kaming lahat? Mukhang malaki ang nagawa kong gulo. Wala kaming kinalaman dito. Siya ang nagsimula nito. Hindi ako. Siya iyon. Siya iyon. Oo, siya iyon. Siya nga iyon. Ang bangko ng Jiangcheng bilang, dayuhang bangko. Ganito ba talaga kayo tumanggap ng bisita? Hindi niyo ako masisisi. Isa lang naman siyang mahirap na mangingisda. Sino ang mag-aakalang yayaman siya? Hali kayo. Naghihintay po sa utos niyo, senyorita? Kunin ang lahat ng pera ng grupo rito. I-withdraw ang lahat. Opo. Senyorita, nakikiusap po ako. Huwag niyo pong gawin iyan. Pag-withdraw ng sarili kong pera. Kailangan pa ba ng pahintulot mo? Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Buti nga sa'yo. Tapos na ako. Binawi ng pamilyang Jiang ang puhunan. Tiyak na tatanggalin ako ng bangko. Simula sa araw na ito, ang pakikipagtulungan sa grupong Gao ay ititigil na lahat. Ano? Ano? Senyorita, mayroon tayong negosyong $10 milyong. Hindi mo pwedeng sirain ito para lang sa isang ordinaryong tao. Ordinaryong tao.
Tama po. Ordinaryong tao lang. Senyorita, mag-isip po kayo. Kayong lahat, hindi niyo pa kilala kung sino siya. Siya, si Zhou Haoyun. Ang grupong Jiang na susunod na tagapagmana. Ano? Ang apihin siya ay pagkalaban sa buong pamilyang Jiang. Patay na. Tapos na. Ito, anong gagawin natin ngayon? Singit lang ako. Ako. Ay ang kaniyang nobyo rin. Huwag kang mayabang. Sige, hindi na ako magsasalita. Imposible. Kailan ka pa naging manugang ng pamilyang Jiang? Ang senyoritang Jiang, bakit magkakagusto sa talunang ito? Wala tayong magagawa. Sadyang masyado lang. Akong kaakit-akit. Ang lakas ng loob niyong apihin ang tagapagmana ng Jiang. Ang utang na ito ay dapat bayaran ngayon. Ito. Bakit? Ngayon ay natatakot na kayo. Malakas ang pamilyang Jiang sa lungsod ng Jiang. Kapag kinalaban sila, mawawala ang pinaghirapan ko ng ilang dekada. Naku, kapatid na Zhu ay hindi. Senyoritong Zhou pala. Giyera lang ito sa kakampi. Iisang pamilya lang tayo. Hinto! Sinong pamilya mo? Senyoritang Jiang, kanina ay naging bulag kami. Bulag sa hari, patawarin niyo po kami. Handa kaming tanggapin ang parusa ng walang reklamo. Ikaw, halika rito. Ako? Tinatawag ka ng senyoritang Jiang, bilisan mo at lumapit ka rito. Sampalin mo siya. Hindi ko po kaya. Lintek, sinasaktan mo ang senyoritong ito. Senyoritong Gao, ito ay hinawakan ng amo ang kamay ko. Tatay, bakit mo ako sinasaktan ulit? Binangga mo ang pamilyang Jiang. Dapat mong pagbayarang ito. Ano pang hinihintay niyo? Ituloy nyo. Zihao, wag mo akong sisihin. Hindi natin sila kayang banggain. Tapos na? Pati pamilyang Gao ay kinalaban ni Zhou Haoyun. Siguradong hindi niya ako palalampasin. Ang hina naman, parang kinikiliti lang siya. Lakasan niyo pa. Mabangis ang senyorita ng pamilyang Jiang. Pero gusto ko yan. Hinto. Ang laki mong tao. Bakit wala kang lakas? Halika rito. Alis. Alis. Senyorita, ano po iyon? Panoorin niyo ito. Grabe. Ang antas lakas ng mapapangasawa ko ay napakatindi. Zhou Haoyun. Hindi pwede. Hindi ito asawa kapag pinakasalan. Isa itong nuno. Ang mukha ko. Naintindihan mo ba? Nakuha ko na. Ikaw naman. May reklamo ka? Wala po. Ay, tatay. Anak. Magtiis ka muna. Tatay? Tatay. Ang ngipin ko? Buti na lang trabaho lang ang nawala. Masyado itong malupit. Sa lakas niyan, masisira ang mukha ko. Senyoritong Zhou, kontento na ba kayo? Ayos lang. Kontento naman ako. Dahil kontento na kayo, kung ganoon. Ituloy ang pagpalo. Sabi ko, pagbabayarin ko kayo ng 100 beses. Ilang beses pa lang iyan. Malayo pa sa 100 beses. Hindi pa tapos. Sige, paluin nyo pa. Pero, Ikaw, halika rito. Senyorita, Bantayan mo ang pagpalo. Kapag may kulang, sa mukha mo ang tama. opo, opo. Hindi mo ba naintindihan? naintindihan ko na. Anak, Tatay, magpakatatag ka. kaya ko ito. Sige. Huwag mo akong makita. Huwag mo akong makita. Huwag mo akong makita. Tapos na ang pamilyang Gao. Siya naman ngayon. Paano mo siya gustong parusahan?
asawa ko, alam ko na ang mali ko. Patawarin mo na ako. Asawa. Huwag kang magsalita ng ganyan. Sino ba ang asawa mo? Magkakilala ba kayo? Hindi niya alam na kasal na si Joe Hao-yun. Ito na ang pagkakataon ko. Senyorita. Hindi ba sinabi sa iyo ni Haon? Ako ang dating asawa niya. Totoo ba ang sinasabi niya? Hao-yun, paano mo nagawang lokohin ang senyorita na hindi ka pa naikakasal? Ye Weiwei. Talagang ayaw mong maging masaya ako. Mali ang iniisip mo. Gusto ko lang na ang senyorita ay mas makilala ka pa ng husto. Sige. Gaya ng nakikita mo, siya nga ang dating asawa ko. Mahalaga sa pamilyang Jiang ang dangal. Hindi sila tatanggap ng manugang na kasal na kapag itinapon na siya ng pamilyang Jiang. Tingnan mo kung paano ko tuturuan ng leksyon ang walang kwentang lalaking ito. Salamat at pinaubaya mo siya. Kung hindi, ay hindi ko makikilala si Hao-yun. Ang napakabuting lalaki na ito. Ikaw, Noong una kaming magkita, sinabi na sa akin ni Hao-yun. Nakakadiborsyo lang niya. Asawa ko. Ikaw? Ang pinakamagandang babaeng nakita ko. Bakit? Huwag kang masyadong abusado. hindi dapat ganito. Bakit hindi siya nagagalit? Ang batang ito sa senyorita ng pamilyang Jiang. Ano kayang pambobola ang ginawa niya? Magaling kang umarte ah? Pareho lang tayo. Pero sa totoo lang, ang pangit ng panlasa mo noon. Hindi mahalaga ang noon dahil ngayon ay nandito ka na, ang aking grandeng piging. Ikaw ang mahina. Oo na, sige na. Ako na ang mahina. Paano mo ako lulutuin? Gago, anong pinagsasabi mo? Nagsasabi lang ako ng totoo. Anong gusto mong gawin sa kanya? Tungkol diyan. Hao-yun. Patawarin mo na ako ngayon. Hindi ko na uulitin. Umiiyak na siya ng ganyan. Patawarin mo na. Hindi siya nagsisisi, takot lang siyang masaktan. Ang pakikipagkita ko kay Senyoritong Gao ay para lang mabawasan ang iyong problema. Ye Weiwei, ginagawa mong mapagpanggap ang iyong pagtataksil. Nakakasuka ka talaga. Mayroon palang tao sa mundo na ganito kakapal ang mukha. Tapos na. Patay na ako nito. Umalis ka na. Huwag mo akong pilitin. Ayaw na kitang makita pa. Bakit? Ayaw mong umalis. Sige, maiwan ka at mag-usap tayo. Aalis na ako agad. Hindi ko akalain na ganyan ka pala magmahal. Mula nang magtaksil siya. Tapos na ang ugnayan nating dalawa. Bakit mo pa siya pinatawad? Ayaw ko lang maging isang taong walang puso, tsaka sa ugali niyang laki sa layaw. Ang mundo na ang magpaparusa sa kanya. Dagdagan ng lakas. Ayos na ba ang problema ni Hao-yun? Naayos na. Mabuti naman! May bid sa piging bukas sa lungsod ng Jiang. Darating ang lahat ng mahahalagang tao. Siguraduhin imbitahan si Hao-yun. Tatay, ordinaryong tao lang siya. Parang hindi tama na dalhin siya roon ngayon. Hindi ba ito magiging problema? Siya ang ating grupong Jiang na susunod na tagapagmana ang iyong nobyo. Bakit hindi ito magiging tama? Pero, Desidido na ako. Tanungin mo si Haon kung may iba pa siyang kayamanan na pwedeng dalhin doon. Hindi ka ba kumain? 48, 49, 50, 51, 52. Galingan mo naman. Bakit? May kailangan ka ba? may bid sa piging sa lungsod ng Jiang bukas. Gusto ni tatay na sumama ka. Bid sa piging ba? Oo. Kung mayroon kang magandang koleksyon, pwede mong dalhin. Sige, sasama ako. Sa subasta. Tamang-tama para ibenta ang mga kayamanan, pero kailangan ko pang makakuha ng magagandang gamit. Pero, bakit ka pumunta sa bangko para kumuha ng pera ngayon?
Gusto kong magdala ng pera sa probinsya. Sa probinsya kasi, mas madaling gumamit ng cash. Magkano? Hindi naman marami. Punuin lang ang sako na iyon. Kumuha ka ng isang sako ng cash. Masusunod. Galingan mo naman. Why? Senyorita, narito na ang pera. Grabe. Ngayon lang ako nakakita ng ganito karaming cash. 3 milyong dolyar lang yan. Sa hinaharap mamanahin mo ang grupong Jiang na nagkakahalaga ng halos 10 bilyon. Ay, medyo mabigat ito ah. Kinakausap kita. Ha? Anong sinabi mo? Hayaan mo na. Isipin mo wala akong sinabi. Wag naman, asawa ko. Nako, Zihaw. Bakit ka nahimatay, Zihaw? Senyoritong Zhou, tingnan mo, nahimatay na si Zihaw. Baka pwedeng itigil na ang pagpalo. Hoy! Ilang palo na? 58 beses. Hoy! Hoy, hoy! Nagtutulog-tulugan ka, wag mo akong sisihin. Sige, kunin mo ang gwapo kong balde ng isda, dalhin mo rito. Ibuhos mo. O di ba gising na siya? Zihaw, anong nangyari sa'yo? Ang sakit ng mukha ko. Anong inilagay mo sa tubig? Wala naman. Naglagay lang ako ng kaunting asin sa tubig para pang disinfect sa isda. Hindi ko akalaing malupit ka rin pala. Salamat sa papuri. Natutunan ko lang sa iyo, asawa ko. Nagbuhos ng tubig na may asin sa sugat. Isang demonyo talaga si Zhao Haoyun. Oh, dahil gising ka na. Ituloy na ang pagpalo. May 48 beses pa. Zihaw, tiisin mo na lang at matatapos din ito. Halika. Handa ka na ba? 58, 59, 60, 61. Masaya ka na ba? Pwede na rin. Ipaalam sa lahat. Itigil ang lahat ng pakikipagtulungan sa grupong Gao. Opo. Ngayon, Ang galing mo, asawa ko. Gusto ko yan. tapos na ang problema. Tara na. Tara. Ibig sabihin, nasampal lang nang wala si Gao Zihaw? Hindi ko sinabing palalampasin ko sila. Oh, Kapag ang pamilyang Jiang ang kumilos, laging ubos lahi. Sakay na. Ihahatid kita. sige. Salamat na lang, Senyoritang Jiang. Saan tayo? Pauwi? Naghihintay pa ang ina ko. Sa bahay nila. Pagpapakilala na ba ito sa magulang? Bakit? Takot ba ang Senyoritang Jiang sa biyenan? Sinong takot? Umayos ka ng upo. Aray. Dahan-dahan lang, Senyoritang Jiang. Tumahimik ka. Umayos ka. 78, 79, 100. Anak, sa wakas tapos na. Sa wakas, tapos na? Sisingilin ako ng pamilyang Gao. Takbo na. Hay, ang sarap talagang humiga. Sa wakas, tapos na rin. Anak, ligtas na ang grupo. Ikaw pa rin ang senyorito ng pamilyang Gao. Hindi na sayang ang 100 sampal na tinanggap ko. Ha? Hello? Sino to? Ititigil ng Jiang ang pakikipagtulungan sa atin? Tatay, anong nangyari? Tapos na. Tapos na. Ang pamilyang Gao, pinutol na ng Jiang ang pakikipagtulungan sa ating Gao. Kung ganoon,
Balewala lang ba ang tinanggap kong 100 sampal? Pinaglaruan lang tayo, wala talaga siyang balak na palayain tayo sa simula pa lang. Jo Haoyun? Jiang Huyi? Kayong masamang pares? Ginawa niyo pang unggoy ang senyoritong ito. Dahil naputol ang dugtong pondo ng Gao. Tapos na ang lahat. Sige, kung ayaw niyo akong maging maayos, hindi ko rin kayo hahayaang maging maayos. Naintindihan ko. May emergency sa kumpanya. Kailangan ko munang pumunta doon. Ayos lang. Malapit na sa pasukan ng baryo kaya lalakad na lang ako. Mag-ingat ka sa pagmamaneho pa uwi. At mag-ingat ka. Pasensya na. Hahanapin kita pagkatapos nito. Sige? Kailangang magmadali. Nagmamadali ako. Ang mahal. Nasaan si Jo Haoyun? Hindi ba siya kasama niyo? Hindi ko rin alam. Magsalita ka. Nasaan ang walang kwentang Jo Haoyun? Talagang hindi ko alam. Senyorito, tawag ng matandang Ginoo. Hello, tatay. Ang lokasyon ni Zhou Haoyun. Nahanap ko na. Sige. Pupunta na ako dyan. Mahal, dahil alam na ang lokasyon niya, pumunta na tayo agad. Mahal. Saan ang punta at nagmamadali ka? Zhou Haoyun, uunahin ko muna ang asawa mo. Tapos papatayin kita. Ikaw. Anong balak mong gawin? Ina, nandito na ako. Anak, bakit ngayon ka lang nakauwi? Nangisda lang ako. Nabalitaan ko, sumama ang asawa mong si Weiwei sa iba at kinuha niya ang lahat ng gamit sa loob ng bahay natin. Ayos lang ina, nakipaghiwalay na ako sa kanya. Mabuti naman. Noong una ko pa siyang makita, alam kong ang mukha niya ay talagang malas. Ikaw talaga ang nakakaintindi sa akin. Anak ko, alam ng iyong ina na hindi ito madali. Mula ngayon, magtrabaho tayo ng maigi para pagsisihan niya ang ginawa niya. Ina, ako ay nakakuha na ng pera. Tingnan mo ito. Ang daming pera nito. Anak, hindi ka naman siguro gumawa ng anumang ilegal na bagay. Wala ka namang ginawang labag sa batas, di ba? Ina, lahat ng ito ay kinita ng anak niyo sa pangingisda. Talaga. Totoo po. Mabuti naman kung ganoon. Ang perang ito, itatago muna ni ina. Gagamitin natin sa kasal mo. Huwag na ina. Ako ay nakahanap na ng asawa. Tingnan niyo po. Mabait ang batang ito. Mabuting bata, halatang mabuting bata siya. Gusto siya ni ina. Hindi mo naman siguro niloloko si ina para sumaya. Inakailan ba kita niloko? Isang araw ay isasama ko siya para makita niyo. Sige. Alam ko namang ang anak ko ay isang taong mapalad. Ina, ako ay mangingisda muna ulit. Babalik ako para kumain ng luto niyo. Sige. Iluluto kita ng red-braised fish. Sige. Alis na ako, ina. Chen, naalala ko. May lumang balon sa sinaunang mansyon. Nasaan na nga ba iyon? Dito lang po sa bakuran. Sige, salamat.
Nandito nga talaga. Nahanap ko rin. Tagumpay ang Ho sa pagtuklas ng lumang balon. Mayroon kang 3 beses na tsansang bingwit lahat. Nais mo bang gamitin ito? Gamitin! Selyong hiyas. Pati ang malaking koi ay dumating. Hindi ko alam kung ano. Ang magandang makukuha ko ngayon. Kumagat na. Labing 8 haplos ng umaamong dragon. Ganap na lakas. Pinakamalakas sa mundo. Sining ng palad. Kapag natutunan ito, mababago ang mundo. Grabe. Nakuha ko talaga. 18 haplos ng umaamong dragon. Kapag sinanay ko ito, wala nang mga api sa akin. Ano itong nangyayari? Sa bawat hampas, yayanig ang lahat. Sisi ng dragon. Ubos lahat. Umaamong dragon. 18 haplos. Sa ganitong kapangyarihan, ako na ang hari ng mundo. Joe Haoyun. Narito ka nga pala. Buisit. Joe Haoyun? Papatayin kita ngayong araw. Tatay, bakit mo ako pinipigilan? Naimbestigahan ko na ang lahat. Si Jiang Hui pala ang nagpatigil sa ating kooperasyon. Ano naman ngayon? Hayaan si Joe Haoyun na kumausap. Baka sakaling mapabago niya ang isip nito. Pero, hay nako, ang tunay na lalaki ay mapag-angkop. Kapag nalugi ang grupo, gusto mo bang matulog sa kalsada? sige na nga. Ang dami ninyong dala. Makikipag-away ba kayo? Senyoritong Joe, huwag kang magkamali. Nandito kami para pag-usapan ang kooperasyon. Kooperasyon. Tama. Nandito talaga para sa kooperasyon. Tingnan niyo po. Natanggap na namin ang mga suntok. Pati na rin ang mga mura. Ang galit niyo po. Dapat na sigurong mawala. Tingnan niyo po. Binugbog na kami. At minura na rin. Ang galit niyo po. Sana ay mawala na. Oh, anong meron doon? Senyoritong Joe. Baka naman po pwede nyo. Kausapin si Senyoritang Jiang na ibalik ang ating ugnayan. Gusto nyo pala akong maging tagapamagitan? Tungkol naman sa negosyong ito. Huwag kayong mag-alala. Hindi masasayang ang pagod nyo. Sa kikitain natin sa hinaharap, bibigyan namin kayo ng 30%. 30%? Ay hindi, 50%. Makukuha nyo ang halagang ito taon-taon. Sapat na para magpakasaya kayo. Tama, Senyoritong Joe. 20 milyon iyon. Sapat na para sa inyo ng matagal. 20 milyon sa isang taon. Dapat ay sa akin ang perang iyon. Ang 20 milyong ito ay talagang hindi biro. Ang 20 milyong ito ay talagang malaking halaga. Ibig bang sabihin ay pumapayag na kayo, Senyoritong Zhu? Tungkol naman sa pagtutulungang ito, hindi pwede. Kung ganoon, Senyoritong Zhu, ano po ang ibig ninyong sabihin? Akala mo ba itanga ako? Sa akin mapupunta ang pamilyang Jiang sa hinaharap. Bakit ko sisirain ang sarili kong pundasyon? Iniisip mo bang wala akong isip? Ibig sabihin ay wala na tayong pag-uusapan. Wala nang pag-uusapan, sugurin niyo siya. Dahil hindi tayo nagkasundo, balak niyo na ba akong pagnakawan ng harapan? Senyoritong Joe, wag po kayong magkamali. Nais lang namin na pag-isipan nyo itong mabuti.
Ngayong wala ng hiyaan, ubusin na natin siya. Hindi natin hahayaang makarating siya sa pamilyang Jiang. Sige po, tatay. Sa dami ng tao rito, tignan natin ang yabang mo. Mukhang hindi ka pa natuto? Kasama mo pa rin ang mga basurang ito. Isa ka lang namang aso ng pamilyang Jiang. Anong karapatan mong pangaralan ako? Akin na. Zhou Haoyun? Pamilyar ba? Noong nasa bangko tayo, hindi kita tinamaan, pero ngayon, babawi ako? Mamatay ka na, basura. Mamatay ka na, basura. Ikaw, bakit ang lakas-lakas mo? Ito lang ba ang lakas mo? Talagang basura ka nga. Ito, nagbibiro ka ba? Kamay. Binali niya ang baseball bat. Ito, hindi ito posible. Tao ka pa ba? Huwag kang lalapit. Anong tinitingin nyo? Sugurin nyo siya, harangin nyo siya. Umaamong dragon. Huwag kang magpanggap. 18 haplos ng umaamong dragon. Akala mo ba talaga eksperto ka sa sining ng pakikipaglaban? 10, 8, haplos. Ikaw. Alam mo talaga ang 18 haplos ng umaamong dragon. Ikaw. Hindi ikaw. Ang Zhou Haoyun na asawa ko ng 5 taon. Bakit hindi? Umalis ka na nga. Zihao, hintayin mo ako. Ikaw. Hindi ikaw si Zhou Haoyun. Sino ka ba talaga? Ako si Zhou Haoyun. Ang tinapakan mo sa ilalim ng iyong mga paa. Ang Zhou Haoyun na naging hamak ng 5 taon. Nagmamakaawa ako sa iyo, Wiwi. Huwag mo akong iwan, please. Huwag mo akong iwan. Haoyun, nawala lang ako sa sarili ko. Alam ko nang nagkamali ako. Binigyan na kita ng pagkakataon. Talagang papatayin niya ako. Haoyun, itigil mo yan. Ina. Haoyun, Ina, bakit ka nandito? nabalitaan ko na nagdala si Ye Weiwei ng maraming tao dito. Nag-aalala si nanay sa iyo. Ayos ka lang ba? Ina, ayos lang ako. Nakaalis na silang lahat. Sigurado ka bang ayos ka lang? Paano siya? Tita, nagkataon lang na nagkita kami ni Haoyun. At nag-usap ng kaunti. Ganoon ba talaga iyon? Ina, ayos na talaga ang lahat. Pagkakataon na ito, Tita, Haoyun, dahil malinaw na ang lahat. Mauuna na akong umalis. Ang babaeng iyon ay may masamang balak. Huwag ka nang makipag-ugnayan sa kanya. Alam ko na, Ina. Ina, mauna ka na. Magliligpit lang ako at uuwi na agad. Umuwi ka ng maaga. Huwag kang mag-alala, Ina. Mag-ingat ka. Naintindihan ko na, Ina. Ina, mauna ka na. Mag-aayos lang ako at uuwi na agad. Umuwi ka ng maaga. Huwag kang mag-alala, Ina. Ingat ka. Kayamanan. Sana ay makakuha ako ng kayamanan. Kumagat na. Ano na naman itong sikretong manual? Klasiko ng Plain Girl. Klasiko ng Plain Girl, naglalaman ng daan ng harmoniya. Mahalaga para sa pag-aaral at koleksyon. Ang galing naman nito. Kung gustong matutunan ito ng babae, kailangang gawin ang bagay ng mag-asawa. Hindi pambata, hindi pambata.
Ibibigay ko ito kay Jiang Hui mamaya. Itong klasiko ng plain girl ay bagay sa kanya, ang malamig na babaeng CEO. May sipon ako. Panginoon ko, bigyan mo ako ng totoong magandang bagay. Grabe. Grabe. Ang lakas nito. Isang pambihirang malaking huli. Wala akong pakialam kung ano ka mang malaking huli dahil ngayon ay taglay ko ang 18 haplos ng umaamong dragon kahit ano pang malaking huli. Ay kailangang angat. Angat. Grabe. Anak ng. Ang laki nito. Ito ay tansong kaldero. Siyam na kaldero ni Dayu, gawa ni Xiaoyu, nagbabantay sa swerte ng Kyushu, simbolo ng kapangyarihan. Ito ang nasa alamat na nagpapatatag sa Kyushu. Ang siyam na kaldero ni Dayu. Yaman na ito, yaman na! Yaman na ako, yaman na ako! Ang pangitaing ito may mahalagang kayamanang lumitaw. Sa direksyong pinanggalingan ko, hindi maari. Kailangang makita ko ito mismo, ang ganitong kayamanan. Dahil nakita ko na ito, dapat ay maging akin ito. Ang liwanag na ito. Lumitaw ang kayamanan. Sa lungsod ng Jiang marahil ay magkakaroon muli ng gulo. Nagbago ang langit at lupa. Lahat ay nagpupugay. Ito ay pambansang kayamanan, isang tanda ng paglitaw nito. Tunay ngang kayamanang may suwerte. Pinalakas nito ang aking kapangyarihan. Lakas ng dragon, lahat ay isa. Siyam na kaldero ni Dayu ay muling nagpakita sa mundo. Tatay, bilisan nating umalis. Hindi ba't pinapunta kita para patayin si Zhou Haoyun? Bakit ang sarili mo ay naging ganyan ang itsura? Zhou Haoyun, tatay. Si Zhou Haoyun ay hindi tao. Alam niya ang 18 haplos ng umaamong dragon. Anong 18 haplos ng umaamong dragon? Hindi. Ano bang pinagsasabi mo riyan? Paano naman siya magkakaroon ng ganoong kakayahan? Tatay, totoo po ang lahat. Kaya niya talagang baluktutin ang baseball bat. At sa isang sampal ay tumilapon kami. Tatay, tara na po, mamamatay tayo kapag hindi pa tayo umalis. Hoy, makinig ka. Tatay, totoo po ito. Kung ayaw niyo maniwala, tanungin niyo sila. Totoo po, amo. Isya. Paano naman siya magkakaroon ng ganoong kakayahan? Tatay, tara na, mahuhuli na tayo kapag hindi pa tayo umalis. Bilis, magmaneho ka na, magmaneho ka na. Hindi pa ako nakakasakay. Wait. Pabayaan mo siya. Bilis, magmaneho ka na. Umalis na tayo sa nakakatakot na lugar na ito. Talagang kinalaban na natin ang pamilyang Jiang. Kailangan nating mag-isip ng ibang paraan. Ano ba? Bakit bigla kang nagpreno? Bilis, magmaneho ka. Senyorito, kinarangan ng daan. Lintik, sino ang nangahas humarang sa atin? Sino ang nangahas humarang sa sasakyan ng pamilyang Gao? Gusto niyo na bang mamatay? Ako ang humarang. Bakit? May problema ba? Anak ng Prinsipe ng Timog. Hindi ko akalaing makikita kita rito. Prinsipe ng Timog.
Ang tanda sa langit kanina. Alam niyo ba kung saan galing iyon? Opo. Alam namin. Ipakita ang daan. Opo. Alam kong mahalaga pa rin ako kay Zihaw. Nandito ako. Nandito ako. Sandali lang. Bumalik kayo rito. Prinsipe, prinsipe, prinsipe. Ang pangarap ng pamilya sa loob ng 1,000 taon, sa wakas ay matutupad na. Yayaman na ako. Sa subasta bukas. Sakto lang na ilabas ko ito. Pero hindi ko alam, itong siyam na kaldero ni Dayu, kung ilang dolyar ang halaga nito. Para sa akin, heto na. Ang bigat talaga ng kalderong ito. Anong nangyayari? Bakit? Hindi ako makagalaw. Ako. Parang nandito lang sa harap. Napakalakas ng hangin. Bakit ang lakas ng hangin? Kumapit ka ng mabuti. Huwag kang patangay sa hangin. Ang siyam na kaldero ni Dayu ay dapat nandito lang sa malapit. Nandito na. Parang lumakas pa ang katawan ko. Nagulat ako doon. Kailan pa lumitaw ang taong ito? Hindi ko man lang napansin. Mauna na po kayo, Lolo. May kailangan ba kayo? Gusto niyo bang hawakan ang kaldero? Pumunta siya rito para sa siyam na kaldero ni Dayu. Ang siyam na kaldero ni Dayu ay nagkaroon na ng diwa. Napakalakas ng kapangyarihang ito. Ang mutya ay nakuha na niya. Delikado, umalis ka riyan. Isa rin siyang kultibador. Magandang bagay. Napakagandang bagay. Hayaan na lang. Suwerte kung makuha. Tadhana kung mawala. Matandang Ginoo, isa kayong kultibador. Maaari niyo ba akong turuan ng kultiba? Kung tuturuan niyo ako, ibibigay ko sa inyo ang kalderong ito. Nakapili na ito ng amo. Ngayon, isa na lang itong karaniwang kaldero. Wala nang silbi sa kultibador. Ngunit may sarili kang tadhana sa tamang panahon. Mararating mo ang rurok. Hindi mo kailangang maging disipulo ko. Tadhana, siguro ay ang sistema ito. May paparating dito. May gagawin pa ang matandang ito. Aalis na muna ako. Grabe, lumilipad siya. Kailan kaya ako magiging ganito kalakas? Huminto na ang hangin. Bilis! Bilis, huwag mag-aksaya ng oras. Huwag na isipin. May sistemang bingwit naman. Magiging akin din ang lahat ng ito. Tayo na. Uwi na tayo. Tuloy po kayo. Huli ba ang prinsipeng ito? Tila ba ang bagay na ito ay kinuha na ni Zhou Hao Yun? Tatay, paano kung gamitin natin ang prinsipe ng Timog?
Laban kay Zhou Haoyun. Prinsipe, tingnan niyo po. Ang may-ari ng bakas na ito ay hindi pa nakakalayo. Habulin na natin siya. Ipaabot ang utos. Kahit anong mangyari, hukayin ito. Mahanap lang siya. Bilis, bilis, bilis. Hanapin niyo siya. Zhou Haoyun, sa pagkakataong ito, patay ka na. Hindi na kailangan. Gurong makabayan. Ang lahat ng ito ay itinakda ng langit. Huwag nang pilitin. Masusunod po. Tatay, ang prinsipe ng Timog, may sira ba ang ulo? Nagpupugay sa langit. Tumahimik ka. Itigil ang paghahanap. Bumalik sa hanay. Lahat bumalik na. Hindi na maghahanap? Prinsipe, bakit hindi na po kayo naghahanap? Dahil hindi para sa ang prinsipeng ito ang bagay. Hindi na ako maghahanap. Kung hindi na kayo maghahanap, paano na natin lalabanan si Zhou Haoyun? Hayaan na. Di pa oras. Huwag nang pilitin. Ang pagkikita ay tadhana. Ano ang inyong hiling? Ito. Kaming pamilyang Gao ay sasailalim sa prinsipe ng Timog upang maglingkod sa inyo. Mabuti. Mula ngayon, kayo ay tauhan na ng prinsipe ng Timog. Prinsipe ng Salamat. Timog. Ingat po. May suporta na tayo ng palasyo ng prinsipe ng Timog. Ngayong may suporta na tayo ng palasyo ng prinsipe ng Timog, hindi na tayo kailanman matatakot sa pamilyang Jiang. Hindi na. Zhou Haoyun, Jiang Huyi, sa pagkakataong ito, pagbabayarin ko kayo. Ina, nandito ka na. Sino ang tinatawag mong ina? Bakit ka na parito? Paano ka makipag-usap kay Huyi? Hindi mo ba ako tanggap? Naku, hindi ko magagawa yon. Ayos na ba ang problema sa kumpanya mo? Ang kalderong ito ay... Ito ang siyam na kaldero ni Dayu. Kakakuha ko lang nito. Sinasabi mong ito ang siyam na kaldero ni Dayu? Sinasabi mong iyan ang siyam na kaldero ni Dayu? Oo naman. Ang maalamat na siyam na kaldero ni Dayu ay tumitimbang ng ilang libong gin. Paano mo iyon nabuhat ng mag-isa? Kung hindi ka naniniwala, subukan mo kaya. Bakit hindi ko ito mabuhat? Aha, ikaw pala ang nanggugulo rito. Pinoprotektahan lang naman kita. Handa na ang pagkain. Papunta na po, tita. Grabe. Niligtas na kita, pero wala man lang salamat. Kumain ka na? Sigurado akong gutom ka na. Salamat po, tita. Hindi ko alam kung magugustuhan mo ang lasa nito. Napakasarap po ng luto nyo, tita. Napakaswerte talaga ni Haoyun. Kung masarap, kumain ka pa ng marami. Marunong din palang mambola itong senyorita na ito. Ang galing talagang mambola ng senyoritang ito. Kumain din po kayo, tita. Busog ka na ba, anak? Busog na po ako, tita. Ay nako, gusto ko ang batang ito. Napakabuti niya. Anak, napakaswerte mo. Sa hinaharap, alagaan mong mabuti ang batang ito. Huyi! Kapag inapi ka niya, balang araw, lumapit ka lang sa akin. Ako ang bahala sa'yo.
Ligpitin na ang pinagkainan. Ako na po ang gagawa, tita. Tingnan mo. Si Huyi maganda na at magalang pa. Siya ang marunong sa buhay na mabuting asawa. Hindi tulad ng iyong dating asawa na 5 taon nang hindi bumabalik. Ina, alam ko po. Wag na. Ako na rito. Sige po, tita. May gagawin pa ako sa kumpanya. Mauuna na po ako. Aalis ka na agad. O siya. Hao yun. Bilis. Ihatid mo na si Huyi. Sige po. Sige po. Paalam po, tita. Paalam. Dalaw ka rito palagi sa tita mo, ha? Opo. Ngayon, salamat sa iyo. Para saan ang pasasalamat? Mula nang ikasal ako 5 taon na ang nakalipas, ngayon lang tumawa ang aking ina ng ganito kasaya. Walang anuman iyon. Pupunta ako rito ng madalas. Huwag mong kalimutan. Ako ang iyong nobya. Tama ka nga. Sige na. Bumalik ka na sa loob. Ah, nga pala. Pwede mo ba akong tulungan na makahanap ng 2 pang tao? Masyadong malaki ang kaldero na iyon. Gusto ko itong dalhin sa bid sa piging. Sige. Ako na ang bahala. Bumalik ka na sa loob. Huwag mong paghintayin si tita. At ikaw, mag-ingat ka sa daan. Naintindihan ko. Magpadala ng 2 tao sa bahay ni Joe Hauyun para magbuhat ng gamit. Masusunod, senyorita. Aayusin ko na agad. Nandoon na ba sila? Nakarating na sila. Pero, 2 tao lang sila? Paano nila iyon mabubuhat? Parang minamaliit yata tayo. Mukhang ganoon na nga. Ang 2 tao ko ay mga eksperto. Kaya mo ngang buhatin ang kaldero ng mag-isa. Siguradong kaya rin nila iyon. Hindi. Pero, Hindi ka gumagamit ng lakas. Gumamit ako. Ikaw ba? Gumamit din ako. Sige na. May kailangan pa akong asikasuhin. Ibababa ko na ito. ito. Hay. Hayaan na. Ako na lang. Senyoritong Joe, mabigat ang kalderong ito. Huwag niyo pong saktan ang likod niyo. Tatay, may kailangan po ba kayo sa akin? Nasa lungsod ng Jiang na ang gurong makabayan. Ang gurong makabayan. Hindi ba siya ay nagmumuni-muni? Ang 9 na kaldero ni Dayu ay lumitaw dito sa ating lungsod ng Jiang. Ano? Nagkataon lang. Ang lugar kung saan ito lumitaw ay malapit lang sa bahay ni Joe Haoyun. Posible kaya na totoo ang sinasabi ni Joe Haoyun. Ito ang 9 na kaldero ni Dayu at ako ay kapapamingwit lang nito. Tatay, parang alam ko na kung nasaan ang 9 na kaldero at kung sino ang may hawak nito. Nasaan? Nasaan? Nandito. Senyorita, nailipat na namin ang tansong kaldero. Kayong 2 tao lang ba? Opo. Mukhang mali ang hula ko. Napakabigat ng 9 na kaldero ni Dayu. Hindi kaya ng 2 tao. Hoy! Magsalita ka na! Nasaan ang kaldero? Tatay, hindi ko rin alam. Nagkamali lang. Hay! Sabi ko na nga ba, ang 9 na kaldero ni Dayu ay hindi ganun kadaling mahanap. Gaya ng inaasahan sa tipon ng sikat sa lungsod ng Jiang, ang gara talaga. Napakayaman tingnan. Huyi? Ngayon, napakaganda mo. Ibig sabihin, hindi ako maganda noon? Nasaan si Tito? May bigla ang lakad siya kaya hindi makakarating. Gurong makabayan!
ang siyam na kaldero ni Dayo. Nagpadala na ako ng mga tao para hanapin. Siguradong mahahanap din agad iyon. Huwag na maghanap. Mamaya, malalaman mo rin. Senyorita, ilang araw tayong hindi nagkita. Lalo kang gumanda. Sino ito? Siya si Zhou Haoyun, ang nobyo ni Jiang Huyi. At siya rin ang sa pamilyang Jiang. Hukay Libing. Siya si Zhou Haoyun, ang nobyo ni Jiang Huyi. At siya rin ang magiging hukay libing ng pamilyang Jiang. Tingnan natin kung sino ang mayabang na to. Bakit kayo nandito? Bakit? Nagtataka ka ba kung bakit kami nandito? Aba, ang pamilyang Gao ay nasa panig na ng prinsipe ng Timog. Ang pwesto bilang unang pamilya ng lungsod ng Jiang. Dapat na sigurong ibigay ng pamilyang Jiang. Sobrang lakas ng prinsipe ng Timog. Paano nakakonekta ang pamilyang Gao sa kanya? Ngayon ang pamilyang Gao na ang hari sa lungsod ng Jiang. Senyoritang Jiang, gusto mo bang maging alipin ko? Sabi ko na nga ba? Talagang gawin ng aso. Anong sabi mo? Sabi ko, sa bawat makita ko kayo, bubugbugin ko kayo. Anong gagawin mo? Luhod. Marunong pala siyang makipaglaban. Sa lalaking ito. Ano pa kayang sikreto ang meron siya? Sinasabi ko sa'yo, nasa likod namin ang prinsipe ng Timog. Subukan mo kaming saktan. Ano naman kung prinsipe ng Timog? Ako si Zhou Haoyun at wala akong kinatatakutan. Ngayong nagmalaki kayo? At nainsulto ang nobya ko at ang pamilyang Jiang. Kailangan ninyong magbayad? Napakadominante niya. Siya nga ang aking lalaki. Long. Saklolo. Tigil. Haoyun. Huwag. Anong problema? Kapag tumunog ang gong, bawal ang anumang gulo. Kapag nilabag ito, kahit ang pamilyang Jiang ay hindi ka maililigtas. Kung ganoon, suwerte ninyo ngayon. Gawin ninyo ang gusto ninyo. Magsisimula na ang subasta ngayong gabi. Ito ang unang kayamanan. Mga panauhin, ang unang item ay ang unang niyebe sa kabundukan at ilog. Ang mga bundok ay balot ng niyebe, umaagos ang batis. Pino ang bawat guhit, at malalim ang kahulugan. Maayos ang painting na ito. Wow, mahal. Napakaganda ng painting na ito. Gusto ko iyan. Sige mahal, bibilhin ko para sa iyo. Ang senyoritong ito ay magbibigay ng $1,000,000. Mga Ginoo, ang painting na ito ay gusto ng senyoritong ito. Huwag na kayong makipag-agawan sa akin. Senyoritong Gao, ang presyo nito ay halos $10,000,000. Paano mo nagawa ito? Ano? May reklamo ka ba sa senyoritong ito o sa pamilyang Gao mismo? Huwag padalos-dalos, hindi natin kaya ang pamilyang Gao. Ito ay siguradong malaking pagkalugi ito. $10,000,000. Salamat, senyorita. Maraming salamat, senyorita. Nag-alok si Senyoritang Jiang ng $10,000,000. Mayroon pa bang mag-aalok ng mas mataas? Jiang Huyi, talagang kinakalaban mo ang senyoritong ito, no? Sa subasta ay laging sa may alok ang panalo kung hindi ka payag. Dagdagan mo ang alok mo. Sige. $20,000,000. Sige ba? $20,000,000. Mahal, ginastos mo lang ang $20,000,000. Ang galing mo talaga. Hoy, ikaw na alulod ng pamilya. $10,000,000 lang ang halaga niyan. Pero, binili mo
ng 20 milyong dolyar. Tatay, hindi na ito tungkol sa pera. Tungkol na ito sa dangal ng ating pamilya. At saka, ang mga pamilyang umaasa sa atin ay nagbigay ng 2 bilyong dolyar. Hindi ito mauubos. Talagang hindi ito mauubos. Bahala ka na. Ayoko na. Ibigay na sa kanya. Asawa ko, hindi ba't gustong-gusto mo ang painting na ito? Gusto ko nga ito. Pero hindi ako magpapakauto-uto. Isang painting na 10 milyon. Binili ng 20 milyon. Sira na talaga ang ulo niya. Tama ka. Kung ang magiging anak natin ay magiging ganyan kagastos, papaluin ko siya ng fishing rod? Bago mo paluin, dapat muna nating ipasuri kung may problema ang utak. Ikaw, ang lakas ng loob ninyong insultuhin ako. Zihaw, wag mo na silang patulan. Mahaba pa ang panahon. Tingnan na lang natin. Mabuti na lang at nandito ang pamilyang Jiang ngayon. Kung wala na ang pamilyang Jiang, kaming maliliit na pamilya ay wala nang mapupuntahan. Pagbati kay Ginoong Gao Zihao sa halagang 20 milyon, nakuha niya ang unang niyebe sa kabundukan at ilog. Susunod naman ay ang pangalawang item sa subasta, isang pares ng maharlikang pulseras na gawa sa Hetian Jade. 10 milyon. 50 milyon. Susunod naman ay ang pangatlong item sa subasta, ang mga tala sa Analex mula sa dinastiyang Song. 50 milyon. 80 milyon. Hindi ba't may tumatahol lang kanina? Tahol pa. Bakit sa dami ng mga item? Wala man lang nakuha ang pamilyang Jiang. Baka naman, wala na kayong pera. Ang lahat ng item ngayong araw ay mapupunta sa aking pamilyang Gao. Nandito na. Ang susunod na itatampok ay ang pinakainaabangang hiyas ng subasta, ang siyam na kaldero ni Dayu. Ayon sa mga eksperto sa arkeolohiya at paghahambing sa mga sinaunang kasulatan, ang kalderong ito ay mula sa 1,000 taon na ang nakalilipas. Nagawa sa tanso ng siyam na lalawigan, ang siyam na kaldero. Ito ang simbolo ng pagkakaisa ng mundo. Isang yaman ng bayan. Dati ay sa mga talaan lamang ito makikita. Ngayon ay unang beses itong lumitaw. Kayamanan! Tunay ngang kayamanan ito! Ang kalderong ito, talaga bang ang maalamat na siyam na kaldero ni Dayu? Asawa, kailan ba ako nagsinungaling sa iyo? Mayroon nga talagang mapa ng kalikasan dito. Kung totoo nga ito, isa itong pambansang kayamanan. Anong kaldero ni Yu o siyam na kaldero? Hindi ba't isa lang itong lumang kaldero? Manahimik ka kung wala kang alam. Huwag mong gawing inosente ang iyong kamangmangan. Ikaw, nangangahas ka bang insultuhin ako? Magsisimula na ang subasta. Ang panimulang presyo ay $1 bilyong. Sino ang unang mag-aalok? Ano? $1 bilyong? Nababaliw na ba kayo? Mag-aalok ako ng $1 bilyong. Asawa, bakit mo binibili ang siyam na kaldero ni Dayu? Para saan ito? Kilala mo ba sigurong makabayan? Isa rin siyang kultibador. Paano mo nalaman iyon? Kakaunti lang ang nakakaalam nito. Narinig ko lang ito sa isang matanda. Ang pamilyang Jiang ay matagal ng lingkod ng gurong makabayan. Ang kaldero na ito ay may dalang swerte. Napakahalaga nito para sa gurong makabayan. Kailangan ko itong makuha. Zihaw, huwag na nating ituloy ang bidding. Ang perang hawak ng pamilyang Gao ay 1 bilyon at 500 milyon lang. Tatay, marami na tayong nasabing matatapang na salita. Kung hindi tayo magbibid ngayon, mapapahiya ang pamilyang Gao. Basta, may kakayahan tayo. Mababawi rin natin ang ating dangal. 1 bilyon sa unang pagkakataon. 1 bilyon sa ikalawang pagkakataon. 1 bilyon. Pangatlo. Sandali lang. Host? Ang gamit na ito. Hindi ko na ibebenta. Hao yun. Ikaw.
Asawa, bakit gagastos ng 1 bilyon para bilhin ang sarili nating gamit? Kikita lang ang mga middleman yan. Hao yun. Salamat sa iyo. Pamilya na tayo. Huwag ka nang magpasalamat. Ginoong Zhao, kapag nagsimula na ang auction, hindi na ito pwedeng itigil. Sundin po natin ang patakaran. Sige na nga, mukhang hahayaan na lang nating kumita ang mga middleman. Sa pagkakataong ito, Hao yun. Salamat sa iyo. 1 bilyon. Unang pagkakataon. 1 bilyon. Ikalawang pagkakataon. 1 bilyon. Pangatlo. Maglalabas ako ng 1 bilyon at 500 milyon. Pamilyang Gao? Hindi ba susuko na sila? Bakit biglang nag-alok ng 1 bilyon at 500 milyon? Mukhang itong siyam na kaldero ni Dayo ay hindi madaling makuha. Tatay, nasisiraan ka na ba ng bait? Hindi mo naiintindihan ang kalderong ito, ang kayamanang hinahanap ng prinsipe ng Timog. Hoy, pinuno ng pamilya, ang nakuha ni Zhao Haoyun sa lumang balon ay ang siyam na kaldero ni Dayu. Ano? Pinapahalagahan ito ng prinsipe ng Timog, itong siyam na kaldero ni Dayu. Kailangang makuha ito kahit anong mangyari. Itong si Zhao Hao yun. Napakaswerte naman niya. Pati sa lumang balon may nakuhang maganda. Gaano pa katagal bago makarating sa subasta? Prinsipe, 10 minuto na lang po. Bilisan mo pa, kailangang makarating agad. Mag-aalok ako ng 2 bilyon. 2 bilyon at 500 milyon. Senyoritang Jiang, wala ka na sigurong pera? Alam ko, ang limitasyon ng perang hawak ng pamilyang Jiang ay 2 bilyon at 500 milyon lang. Wala si Don Jiang sa bahay. Ang pagpapasya sa pamilyang ito, kaya mo ba? Host? Ang subasta. Maaari bang itigil ng 10 minuto? Kapag nagsimula na ang bidding, hindi na ito pwedeng itigil. Tatay, sagutin mo ang tawag bilis. Huwag mo nang sagutin. Ang kailangan nyo, Lahat ng bagay sa mundo ay may sanhi at bunga. Ang kalderong ito ay hindi para sa akin. sige po. Hindi maabot ang telepono ni tatay. Anong gagawin natin? Ito. Ang pamilyang Jiang. Hanggang dito lang ang kakayahan. Mahal ko. Ikaw talaga ang pinakamagaling. Hoy, narito pa. Ang 60 milyong binigay mo sa akin. Pero, para sa'yo iyan. Ngayon, mas kailangan mo ito kaysa sa akin. Dalawang bilyon 500 at 60 milyon. 2 bilyon 500 at 60 milyon. Unang pagkakataon. 2 bilyon 500 at 60 milyon. Ikalawang pagkakataon. 2 bilyon 500 at 60 milyon. Ikatlong pagkakataon. Sa wakas, makukuha na rin natin ito. 3 bilyon. Ito na ang lahat ng ari-arian ng pamilyang Gao. Hindi na ito pwedeng magkamali pa. 3 bilyon sa unang pagkakataon. 3 bilyon sa ikalawang pagkakataon. 3 bilyon sa ikatlong pagkakataon. Sold. Pagbati sa inyo, Ginoong Gao. Sa halagang 3 bilyon, nakuha nyo ang siyam na kaldero ni Dayu.
Aba, ha 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 ha. Sa wakas nakuha rin. Simula sa araw na ito, ang siyam na kaldero ni Dayu ay sa pamilyang Gao na. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Anak ko, Tatay, dito, sa lungsod ng Jiang, wala nang makakatalo sa iyo. wala na. Ha 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 ha. Simula ngayon, ako na ang unang ginang ng lungsod ng Jiang. Hao Yun. Kumusta ang pag-arte ko? Ang galing. Tingnan mo, may 3 tangang na uto. Anong ibig mong sabihin? Wala lang naman ito. Nag-set up lang ako ng bitag sa inyo. Narinig ko lang ito sa isang matanda. Pero alam mo, kung para ito sa kultiba, huwag mo na itong bilhin. Bakit? Dahil wala na itong silbi. Ha? Pero, pwede natin silang maisahan. Huye, kailangan ko na mamaya. Makipagtulungan ka sa akin. Ganito ang gagawin natin. Ano? Ibig bang sabihin, ang balitang iyon ay galing sa inyo? Eksakto. Ikaw. Ang lakas ng loob mong lokohin kami. Ito ang tinatawag na kusang kagat. Yehey! Tatay, naloko tayo. Kung ganoon ang $3 billion natin, ay mawawala na lang na parang bula. Ayos lang. Ang siyam na kaldero ni Dayu na ito ay ang bagay na hinahanap ng prinsipe ng Timog. Sino siya? Siya ang prinsipe ng Timog. Siyam na kaldero ni Dayu. Napakaganda. Talagang napakaganda nito. Sino ang may-ari ng siyam na kaldero ni Dayu na ito? Aha. Prinsipe, ako po iyon. Ang prinsipeng ito ay bumabati sa kagalang-galang na pinuno. Prinsipe ng Timog. Baka po nagkakamali kayo. Nakatala ito sa kasaysayan. Hindi ito mali. Prinsipe, bakit niyo po pinapahalagahan ang kalderong ito? 1,000 taon na ang nakalilipas. Ang pamilya ng prinsipeng ito ay lingkod ni Haring Yu. Nakatala ito sa kasaysayan. Ang kilalanin ng siyam na kaldero bilang Panginoon ay ituturing na kagalang-galang na pinuno at igagalang magpakailanman. Ha ha ha. Anak, Tatay, mayaman na tayo. mayaman na. Ha 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 ha. ha ha ha. May mga tao talaga na dahil sa talino ay napapahamak. Hao Yun. Umalis na tayo rito. Sandali lang. Kailan ko sinabing pwede na kayong umalis? Bumalik kayo? Prinsipe ng Timog. Kagalang-galang na pinuno, ano ang utos nyo? Ang dalawang ito, laging kinakalaban ang pamilyang Gao natin. Dapat na silang maglaho. Masusunod, kagalang-galang na pinuno. Haha. Dapat nang matapos ang komedyang ito. Nakatatanda. Ako si Jiang Huiyi, ng pamilyang Jiang. Ito ay alitan sa pagitan ng pamilyang Jiang at pamilyang Gao. Pakiusap, huwag makialam. Ang nakatatanda. Ang paglapastangan sa kagalang-galang na pinuno ay paghamon sa ang prinsipeng ito. Akala ko ang prinsipe ng Timog ay isang makatwirang nakatatanda.
Hindi ko akalaing ganito lang pala siya. Huwag kang padalos-dalos. Anong sinabi mo? Patawarin niyo po kami, nakatatanda. Lapastangang bata, mamatay ka na. Yanig! Marunong ka palang makipaglaban. Oo. Dahil dyan, hindi na nang aapi ang prinsipeng ito ng ordinaryong tao. Sige ba? Sugod ng tigre. 18 haplos ng umaamong dragon. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Nakatatanda. Nagkamali po kami. Pakawalan niyo na po siya. Huli na ang lahat. Umalis ka na. Umalis ka na, bilis! Hindi ako alis. Mag-asawa tayo. Harapin natin ito ng magkasama. Sige. Maswerte ako na nakilala kita. Sa huling sandali ko. Ako rin. Mamatay ka na. Ano ito? Ito ang diwa. Si Zhao Haoyun, ang tunay na may-ari ng siyam na kaldero ni Dayu. Pagbati sa gurong makabayan. Bakit narito ang gurong makabayan? Haha, batang kaibigan. Nagkita tayong muli. Ikaw pala ang gurong makabayan. Isang titulo lamang. Tatay, tapos na tayo. Paano niya nakilala ang gurong makabayan? Hindi ko sana diniborsyo si Zhao Haoyun. Tatay, Mahusay ang ginawa mo ngayong araw. Hindi mo ipinahiya ang pamilyang Jiang. Nagkasala ang prinsipeng ito sa kagalang-galang na pinuno. Hindi ito mapapatawad. Pakiusap, patawarin niyo ako. Oo yun. Nalinlang lang din ang prinsipe ng masamang tao. Sa tingin ko ay, hayaan na muna natin ito. Dahil sinabi na iyan ni Matandang Jiang, tapos na ang usaping ito. Salamat kagalang-galang na pinuno. mula ngayon, si Zhao Haoyun na ang pinuno sa lungsod ng Jiang. Binastos ninyo ang kagalang-galang na pinuno. Anong parusa ang nararapat sa inyo? Ay nako, nagkamali kami. Lahat ng ito ay kasalanan namin. Ilabas sila. Ikulong sa bilangguan. Wag. 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 Nagkamali kami. Nagkamali kami. Nagkamali kami. Huwag maging masyadong mayabang. Hindi sa walang ganti. Hindi pa lang dumarating ang tamang oras. Haoyun, maaari ba tayong magpakasal muli? Mula ngayon, mabubuhay na ako ng maayos kasama ka at hindi na magiging hangad puri. Binibining Ye, pakitandaan ang iyong katayuan. Si Haoyun ay asawa ko na ngayon. Hinalikan ako ng sapilitan. Kapag kinulit mo pa siya, huwag mo akong sisihin sa gagawin ko. Tara na. Sandali lang. Bakit hindi ka na nagsasalita? Hindi ba't matapang ka kanina? Parang isang panaginip. Noon ay mangingisda ka lamang. Ngayon ay pinuno ka na ng lungsod ng Jiang. Ano man ang aking katayuan. Kahit dumating pa ang araw na maging pinakamalakas sa mundo. Ako ay mananatiling asawa ni Jiang Huyi. Sa bagay nga. Medyo gabi na rin. Uuwi na muna ako mamaya. Sige.
Teka lang sandali. May ibibigay ako sa'yo. Ano ba iyon? Yung nakuha ko sa pangingisda. Oo, Nakuha sa pangingisda? Ang jade ni Hinon. At siyam na kaldero ay mga kayamanan. Baka mas espesyal na mahal ito ngayon? nahanap ko na. Bakit? Magkasundo muna tayo. Bawal magalit kapag nakuha mo na. Kailan ba ako hindi tumupad sa usapan? Patingin na nga sa akin. Heto. Klasiko ng plain girl. Oo. Sa pangalan pa lang ay mukhang espesyal na. Baka ito ay sinaunang aklat medikal? Johao yun. Ang sama mo. Hindi ba? Nagkasundo tayong hindi magagalit? Bakit mo ba ako pinapakitaan ng ganitong nakakahiyang aklat? Siguradong hindi mo pa ito nababasa. Para sa ikabubuti mo naman ito. Para yata ito sa sarili mo lang. Teka. Pagbati host sa pagtuklas ng dam. Mayroon kang 3 beses na pagkakataong bingwit lahat. Gagamitin mo ba? Sige, gamitin. Gamitin. Hindi ko rin alam kung anong magandang mahuhuli ko ngayon. Asawa. Ang init ng panahon, bakit ka napunta rito? Eksaktong walang ginagawa sa kumpanya ngayon. Kaya sinamahan kitang mamingwit. O sige. Asawa, anong magandang mahuhuli mo ngayon? Ay nako, Asawa, mag-ingat ka. grabe, ano ba itong bagay na ito? Ang bigat nito. Iangat mo. Meow! Ito ay. Ang kakaibang paraan ng paglitaw? Parang na nakahuli ako ng isang pambihirang mahal. Meow. Asawa? Mukhang nagkaproblema tayo. Meow.